Kabanata 1691. Sige, sabi ni Lucian habang nakaupo sa kanyang upuan, hinahaplos ang maliit na ulo ng isa. Mga bata dapat umupo ka na rin agad. Sige, nagmamadaling umupo ang mga bata sa tabi ni Arisa. Iyon ay ang kanilang itinalagang lugar. Tumingin sa kanila si Lucian nang nakangiti, at natagpuan silang hindi kapanipaniwala kaibig-ibig. Halika na Kuya Gabi, mag-iinuman na tayo. Si Kingsley ay inatasan na aliwin si Lucian, na hawak ang kanyang kayamanan koleksyon. Mayroon ding ilang bote ng malamig na red wine sa gilid. Gusto mo bang uminom ng alak o red wine, o puti? Natawa si Lucian. Okay lang sa akin ang kahit ano. Mahilig din siyang uminom, pero dahil sa kanyang trabaho, hindi siya naglakas loob na magpatawad masyadong maraming. Natutulog pa ba si Benjamin? Umaasa ako na makakainom ako ng kaunti sa kanya. Sapat na siguro ang tulog niya ngayon, dahil ginugol niya ang lahat umaga sa kama. Aalis na ako ng hapon at may mga bagay na dapat pag-usapan sa kanya. Kumain ka na, sabi ni Kingsley. Umakyat ako sa itaas at tatawagan ko siya, sumama ka na lang sa pag-inom. Ginagarantiyahan ko na ikaw ay nasa ilalim ng mesa sa pamamagitan ng pagtatapos ng gabi. Pagkatapos niyon, ibinuhos niya ang isang baso para kay Lucian, at inilagay ito sa tabi. Dali-dali siyang umalis at hinatid si Benjamin. Hindi mapigilan ni Arisa na tumawa habang nakatingin sa kanila. Isa, tatawagan niya si Benjamin. Ayos lang sa iyo iyan, ikaw ba? Siyempre, dapat ay tumayo na si Benjamin para sumama sa iyo. Hindi nabanggit mo ba na aalis ka sa hapon? Kunin na lang natin si Kingsley, tawagin mo siya. O baka naman mas matagal ka pa at umalis ka na pagkatapos ng hapunan. Hindi alam ni Arisa kung anong oras siya aalis ng bahay. Hinawakan ni Lucian ang kanyang kamay. Hindi, matagal na akong nasa labas. Trabaho ay nakasalansan. Kung hindi ako babalik ngayon, hindi ko na matatapos ang lahat. Ngayon ko lang nakitang tinatapos mo ang trabaho mo. Lumapit si Sean at bumuhos sa loob ng kanilang mga baso, pati na rin ang alak ni Kingsley. Uminom din siya ng isang baso para sa Benjamin at inilagay muna ito sa kanyang upuan. Si Arisa at ang mga bata ay umiinom ng juice, na ang mga kasambahay ay nagbuhos na para sa kanila. Kuya, kumain muna tayo. Hindi na kailangang maghintay para sa kanila, sabi ni Arisa. Kinailangan ni Benjamin na maghugas pagkatapos magising. Ito ay hindi naman tama na hintayin ang bisita. Napatingin si Lucian sa mga bata at napansin niyang nagugutom na sila. Ay sige, maghihintay pa ako ng kaunti. Malapit na silang bumaba. Ikaw at ang mga bata ay magpatuloy at kumain. Hihintayin ko na lang sila kay Sean. Sinulyapan ni Lucian si Mary, hindi sigurado kung paano siya tatawagan, at tumango lang siya. Tumango si Arisa at uminom ng katas nito. Kung gusto ni Chief Zabel sana maghintay na lang tayo sa kanya kahit sandali lang. Ang mga bata, ang kanilang mga mata ay bilog at malawak, ay nakatingin ng matagal sa mga delicacy sa hapagkainan. Hindi pa rin sila nakakakain, at ang sarap ng pagkain ng amoy ay nagpaungol sa kanilang mga tiyan. Bakit nga ba napakatagal ni Mr. Watts? Nahihirapan ba siyang magising up, Daddy? Sumilip si Jasper sa itaas. Pupunta ako at titingnan ko. Bago pa man mag-ulash si Gavin sa kanyang napatingin siya sa mukha ni Kingsley. Narito siya. Ibinaling ni Arisa ang kanyang ulo sa kanyang anak. Nagmamadali si Kingsley at sinabing, gising na siya ngayon at sinabihan kaming kumain una. Ang mga bata ay pinakamasaya, dahil sa wakas ay nagsimula na silang kumain. Halika, Chief Zabel, sabi ni Kingsley. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak sa sandaling umupo siya. Itinaas din ni Lucian ang kanyang baso ng alak. Mag-toast na lang tayo, sabi ni Arisa. Kinuha ng mga bata ang kanilang tasa, at lahat ay nagklink ng mga baso ng magkasama. Sir, simpleng bahay lang po yan pagkain. Sana ay umangkop ito sa iyong panlasa. Mahalin ang lahat, Isa. Naging mapagpakumbaba ka kapag sinabi mo ito ay isang lutong bahay na pagkain. Lahat ng pagkain ay inihanda na para bang galing sa isang 5-star hotel. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong sarap na pagkain sa bahay ng iba, biro ni Lucian. Itinuturo ang mga pinggan sa mesa. Nagtawanan sina Kingsley at Sean. Hindi mo alam kung gaano kapaisi si Benjamin, maaari ka, hindi ba? Ang mga pagkaing niluluto ng mga ordinaryong tao ay halos hindi nakakatugon sa kanyang panlasa. Ikaw dapat ay kontento ka na makakain ng gayong masasarap na pagkain dito. Kapag natapos ko na ang pagkain na ito, sigurado akong marami pa akong makukuha pounds, sabi ni Lucian na nakangiti. Sir Zabel, kumain ka na.
Huwag ka lang mag-focus sa pag-uusap. Arisa, akala ni Lucian ay mahiyain lang, ngunit hindi niya alam na si Lucian ay mahiyain lamang. Nahihirapan akong pumili kung aling ulam ang kakainin ko. Tinulungan ni na Kingsley at Sean na punuin ang kanyang plato. Magsimula tayo sa isang pagkain na masarap sa alak, sabi ni Kingsley. Kabanata 1692. Magagawa ko ito sa aking sarili. Lahat kayo ay naghuhukay din. Si Lucian ay nakatikim at umungol sa kasiyahan. Matagal ko nang namiss ang ganitong panlasa. Hindi namin ibalik mo na yan sa pinanggalingan ko. Napakaganda talaga ni Edwin. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, na ang mukha ay puno ng kasiyahan, at lahat sila ay naramdaman na masaya. Naghain si Arisa ng ilang pagkain mula sa dulo ng mesa sa mga bata. Kuya, kakain ka na rin. Sige, dapat kang kumain din. Babantayan ko sila, abala si Mary pagpapakain sa mga bata. Medyo matagal bago siya kumagat sa kanyang sarili. Hayaan silang kumain ng kanilang sarili. Pinuno rin ni Arisa ang plato ni Mary ng pagkain. Kahit na may isang kasambahay na responsable para sa paghahatid ng pinggan, nasisiyahan pa rin siya sa paggawa nito para sa kanyang pamilya. Ang mga kasanayan sa pagluluto ni Edwin ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Kailangan kong hiramin siya sa inyong lahat. Hindi napigilan ni Lucian ang pagpuri habang kumakain. Hindi mapigilan ni Arisa na tumawa. Sigurado. Gayunpaman, hindi sigurado kung sumang-ayon si Benjamin o hindi. Kailangan mong tanungin si Benjamin, sabi ni Kingsley, na nagklingkang ng mga baso kasama si Lucian. Uminom tayo. Pagkatapos, bumaba si Benjamin. Narinig niya ang kanyang mga salita at nagtaas ng kilay. Tanungin mo ako kung ano. Benjamin, halika at sumama sa amin, tawag ni Lucian sa kanya. Ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Benjamin. Katatapos lang maghugas ni Benjamin, mukhang malinis at nagre-refresh. Ang kanyang mahahabang binti, na binibigyang diin ng pantalon ng damit, ay tila mas mabigat. Ang kanyang polo, na walang botones sa kwelyo, ay nagniningning ng isang walang kahirap-hirap ngunit kaakit-akit na kaakit-akit, at ang kanyang gwapong mukha, na nagpapalabas ng isang hindi may kakaila na karisma, ay nakakuha ng pansin ng iba. Nagsimulang tumakbo ang puso ni Arisa. Halika at kumain. Lahat sila ay naghihintay para sa iyo. Tawag niya, hudyat sa kanya na magmadali. Sa mahabang hakbang, lumapit si Benjamin, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya sa buong oras. Masaya siya habang marahang hinaplos niya ang ulo nito bago umupo. Sina Lucian, Kingsley, at Sean ay nakaupo sa tapat ng mesa, at hindi nila mapigilan ang pagtawa sa tagpong nasaksihan nila. Tinatrito ba siya ni Benjamin na parang isang maliit na batang babae? Nang mapansin si Arisa sa tingin ng lahat, medyo nahihiya si Arisa. Siya lumingon kay Benjamin at sinabing, gusto mo bang kumain bago uminom? Hindi ko alam kung may kinain siya sa umaga. Ngunit ngayon nagising na siya, siguradong walang laman ang tiyan niya. Ayos lang. Kukunin ko na lang ang mga gulay, sabi ni Benjamin, sumulyap sa kanya, pagkatapos ay bumaling kay Lucian. Punong Zebel, walang gaanong sasabihin, dahil pamilyar na sila sa isa't isa. Nagklink sila ng mga baso, at pagkatapos lamang uminom si Benjamin ng isang sip-sip ng kanyang alak, nagsimula siyang kumain. Benjamin, ngayon lang binanggit ni Chief Zabel na hiniram niya si Edwin. Papayagan mo ba ito? Sumagot si Kingsley sa naunang pahayag ni Benjamin, nakangiti habang nakatingin kay Benjamin, nagtataka sa kanyang sagot. Ano ang gusto mo kay Edwin? Napatingin si Benjamin kay Lucian, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila kanina. Upang magluto, binigyan ni Sean si Benjamin ng isang pahiwatig. Natawa si Lucian habang nakatingin kay Benjamin. Ang pagluluto ni Edwin ay simpleng masarap. Maaari mo ba siyang ipahiram sa akin sandali? Gusto kong matuto mula sa kanya. Ay miss na miss ko na ang pagkain niya tuwing bumabalik ako. Alam ni Benjamin na siya ay isang foodie, ngunit hindi ito katanggap-tanggap. Palagi kang malugod na pumupunta rito para sa mga pagkain na inihanda ni Edwin, ngunit hindi ko siya. May pahiram sa iyo. Kung gagawin ko ito, ano ang kakainin ng iba pa sa atin? Mabuhay sa ere. Ang pagtanggi ni Benjamin ay walang katiyakan. Tumawa si Arisa. Lahat ay hindi makapagsalita. Mabuhay sa hangin. Hindi ba medyo exaggerated iyan? Kung ang pamilya mo ay naiwan na mabuhay sa ere, walang ibang mabubuhay. Napatingin si Lucian kay Benjamin, na nagagalit sa kanyang pagkabalisa. Hindi ka ba pwedeng magpapunta lang sa isang chef mula sa hotel mo at magluto para sa iyo anumang oras? Pagod na talaga kami sa pagkain sa aming lugar.
Hayaan mo si Edwin at gabayan sila, umaasa pa rin si Lucian na hihiramin si Edwin kay Benjamin. Nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, sinabi ni Benjamin, maliban kay Edwin na hindi maaaring pumunta sa iyong tabi, maaari kang pumili ng anumang chef na gusto mo. Ipapadala ko sila sa paglipas ng Kabanata 1673. Napatingin si Benjamin kay Lucian. Ang asawa ko ay buntis at naging medyo mapili sa kanyang pagkain. Hindi niya kayang tiyan ang mga pagkain na ginawa ng iba, kaya hindi ko talaga kayang ipahiram sa iyo, ang aking tagaluto. Kung wala si Edwin, paano mapangasiwaan ni Arisa ang kanyang pagkain? Siya ay lalo na mahilig sa mga pinggan na inihanda ni Edwin. Ang espesyal na pansin ay dapat bayaran sa dieta ng isang babae kapag siya ay buntis. Kahit na hindi buntis si Arisa, hindi ko pababayaan si Edwin. Noon, ako ay nabighani sa mga kasanayan sa pagluluto ni Edwin. Nag-urong ang mga lobby ni Lucian, at naiinis siyang nagreklamo, napakamahigpit. Pumayag si Isa kanina, sinulyapan ni Benjamin si Arisa, na sumagot ng nakangiti ngunit walang sinabi. Ang kanyang kasunduan ay walang kabuluhan. Akin ba si Edwin? Nangingibabaw na iginiit ni Benjamin. Napasinghap si Arisa sa loob. Sino ang nagsabi noon na kung ano ang sa kanya ay akin? Ngayon, hindi ako makagawa ng mga desisyon. Chief Zabel, dapat mong itigil ang pagnanakaw kay Edwin mula kay Benjamin. Kapag bumalik ka, ipapagawa ko kay Edwin ang anumang gusto mong kainin para sa iyo. Ito ay ipapadala ng direkta sa iyo, at maaari mo lamang itong painitin sa microwave. Kung ipagpatuloy mo ito, baka lumaban sa iyo si Benjamin. Pinuno ni Kingsley ang baso ni Lucian, at nakangiti siya. Kung si Edwin ay hiniram ni Lucian, hindi nila masisiyahan ang masarap na pagkain dito sa hinaharap. Chief Zabel, ang logistics ay napakamaginhawa ngayon. Mag-order ng anumang gusto mong kainin sa umaga, at maaari mo itong makuha sa tanghali. Ang iyong lugar ay hindi masyadong malayo mula sa Delmore. Ito ay ganap na posible, Sean chimed in. Hindi nais na Edwin na umalis kasama si Lucian, dahil nangangahulugan iyon na sila ay makaligtaan ang higit pang mga pagkakataon upang tamasahin ang masarap na pagkain. Sinulyapan sila ni Lucian, umiling ng may ngiti, at sadyang nagreklamo, dumating ako dito upang iligtas ka, at hindi mo man lang i-save ang isang tao para sa akin. Marahil, tiningnan ni Arisa si Benjamin, na pagtanto na talagang hindi nararapat para sa kanila na tanggihan ang kanilang benefactor. Tiningnan siya ni Benjamin, na hudyat sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Kilala niya si Lucian ng husto. Hindi iyon gaanong problema. Hindi magagalit si Lucian dahil dito. Huwag kang mag-hang up sana at kumain ng higit pa. Ito ang pinakamaliit na maaari kong mag-alok sa iyo pagkatapos mong dumating sa lahat ng paraan upang iligtas kami. Sabi ni Benjamin kay Lucian, pagkatapos ay kinuha ang isang piraso ng maikling tadyang at inilagay ito sa plato ni Arisa. Honey, kumain ka pa. Huwag hayaang magkaroon ito ng mga tagalabas. Tinatawag mo ba akong tagalabas? Napabuntong hininga si Lucian sa komento, nakatitig kay Benjamin. Mabilis niyang inabot ang kamay para kunin ang ilang piraso ng maikling tadyang. Paano ka naging walang puso? Nagmadali akong pumunta dito nang hindi man lang hinawakan makakain. Ako ay nasa bingit ng gutom, ngunit hindi mo ako inalok ng anumang pagkain. Kinailangan ko pang pumunta sa bahay ni Jeremiah. Hindi ako nakarating sa pusa o uminom maayos din doon. Pagkatapos, kinailangan kong magmadali pabalik dito sa kalagitnaan ng gabi nang walang merienda sa gabi. Mayroon ka bang konsensya? Iyon ay tunog kaya trahedya. Kasabay ng kaawa-awang tinig ni Lucian, halos na antig si Arisa sa luha. Itigil ang pagkilos ng ganito. Huwag mong ilagay sa panganib ang edukasyon ng aking mga anak. Naiinis si Benjamin sa walang humpay na pag-aaway ni Lucian. Tumigil sandali si Lucian at sinulyapan ang mga bata. Napansin niya na lahat sila ay nakatitig sa kanya sa pagkagulat. Nagbigay siya ng isang awkward na ngiti at mabilis na sinubukang i-save ang kanyang reputasyon. Hehe, ang prompto performance lang ang ginagawa ko. Huwag mo itong dalhin sa puso, okay? Siya ay labis na napukaw ni Benjamin na lubos niyang nakalimutan, may mga bata na naruroon. Sadyang ginawa ba ito ni Benjamin? Lumingon si Lucian, nakaharap ang kanyang likod sa mga bata, at iniikot ang kanyang mga mata kay Benjamin. Si Benjamin ay nanatiling hindi nagagalaw, hindi siya nag-aalala at nagpatuloy sa pagkain sa isang maluwag na bilis. Itigil ang pagtitig sa kanya bilang isang drama queen at simulan ang pagkain, lahat. Gumawa ng isa pang sarcastic na komento si Benjamin.
Napatingin sa kanila sina Sean at Kingsley na may kasiyahan. Nagngangalit si Lucian at binalaan si Benjamin sa mababang tinig, mas mabuti pa sana hindi dumating ang araw na mahulog ka sa aking mga kamay. Inilabas ni Benjamin ang isang malamig na snort. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Benjamin, ang iyong pag-uugali ay nag-iiwan ng maraming nais. Ako ay isang panauhin. Hindi dapat tinatreto mo ba ako ng maayos? Nagreklamo si Lucian, pero lubos siyang nag-e-enjoy sa kanyang pagkain. Masarap ang alak at masarap na pagkain dito. Ano pa ang gusto mo? Isang magandang babae. Ang komento ni Benjamin ay nagpalakas ng galit ni Lucian. Nagtawanan ng mahigpit sina Kingsley at Sean. Kabanata 1674. Sinusubukan mo bang saktan ako? Tumingin si Lucian kay Benjamin. Isa, narinig mo ba ang sinabi ng lalaking ito? Siguro may ginawa siya sa likod mo, at ngayon ay sinusubukan niyang gamitin ang parehong tik sa akin. Ako at ang aking asawa nasa isang mahusay na relasyon sila. Hindi niya ako papayagan na mag-move on, ha? Ako'y maghihiganti sa kagandahang loob, siguraduhin na hindi rin niya nagagawa ang kanyang paraan. Napatingin si Benjamin kay Lucian, at pagkatapos ay ipinaliwanag kay Arisa, huwag makinig sa kanya. Pagkatapos ng ilang inumin, nagsisimula siyang magsalita ng walang kabuluhan. Sinulyapan ni Arisa ang kanyang kinakabahan na pag-uugali at sadyang sinabing, ako huwag isipin na ito ay walang kabuluhan. May naranasan ka na bang masama sa labas? Mabilis na inamin ni Benjamin, talagang hindi bago, hindi ngayon, at tiyak na hindi sa hinaharap. Panipi, hindi lang siya interesado sa ibang babae. Alam na ni Arisa kung anong klaseng tao siya, pero nawawala pa rin siya masaya akong marinig ito mula sa kanya. Malakas ang kagustuhan mong mabuhay, sarkastikong sabi ni Lucian, napatingin siya kay Benjamin. Natawa lang sina Kingsley at Sean, hindi naglakas loob na panunukso kay Benjamin. Sinadya niyang magsalita tungkol sa akin ng ganoon. Talaga bang lumalabas ako bilang yung tipong scumbag? Parang ang debosyon niya kay isa lang ang totoo, at lahat ng tao ang iba ay isang scumbag lamang. Napaka-unfair lang yan. Galit pa rin si Lucian. Kuya Sara, hindi ka ba mahilig kay Lucinda? Tanong ni Kingsley. Lucinda, hindi mapigilan ni Lucian na magbuntong hininga, tila nawala sa kanyang mga alaala. Nagpalitan ng sulyap si Sean kay Kingsley, na nagtataka kung si Lucian ay nakasama ko si Lucinda kanina. Huwag tanggihan ito, nakikita nating lahat ito, siguradong may damdamin ka para sa kanya. Napatingin din si Arisa kay Lucian. Nagtataka rin siya. Napatingin si Benjamin sa kanila habang nagtanong, sino itong Lucinda? Biglang naramdaman ni na Kingsley at Sean ang sigla. Benjamin, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ito Lucinda. Si Lucinda lang ang tingin sa akin ay kaibigan. Hindi niya ako gusto. Naputol si Lucian bago pa man makarating sa puntong iyon si Kingsley. Huwag magsalita ng walang pag-iingat. Hindi niya gagawin matutuwa ka kung maririnig niya ito. Nagpalitan ng tingin ang lahat, nag-iisip kung nagsisimula na bang magsimula si Lucian maging lasing. Wala dito si Lucinda, paano niya kami maririnig? Hindi mo ba sinabi iyan ilang taon na ba siyang hindi nakikipag-ugnayan sa iyo? Natawa si Sean habang nakatingin kay Lucian, patuloy na naghuhukay para sa ilang chismis. Nang makita na wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras para sagutin ang kanyang tanong, si Benjamin ibinaling niya ang kanyang tingin kay Arisa at Sam Andel sa loob. Sino nga ba si Lucinda? Pinagmasdan niya ang kanyang asawa, na tila alamin ang isyo. Napatingin sa kanya si Arisa. Siya ang kaklase ni Lucian. Siya, nandito na si Lucinda. Itinuro ni Lucian si Arisa, seryoso at nakatuon ang kanyang tingin. Nawala ng pag-asa si Arisa sa mga salita. Lasing siya, hindi rin makapagsalita sina Sean at Kingsley. Ni hindi man lang nila naramdaman ang mabilis na uminom ng alak si Lucian, pero mabilis na nainom si Lucian. Nakakagulat na napagkamalan niyang si Arisa para kay Lucinda. Napatingin si Benjamin kay Lucian. Kung ikaw lang talaga si Lucinda. Uminom na tayo, huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol sa kanya. Matapos ang maraming taon na hindi niya nakikipag-ugnayan, tila hindi na siya itinuturing mo pa rin akong kaibigan. Nagsalita si Lucian na may halong kalungkutan. Napatingin si Benjamin kina Sean at Kingsley. Bakit bigla ka na lang magpadala ka ba ng ganyang klaseng tao? Bihirang. Kumilos si Chief Zabel sa ganitong paraan. Mukhang si Lucinda na ito hindi simple. Benjamin, kaklase ni Lucian si Lucinda. At mukhang siya, sumilip si Sean sa Arisa, katulad ni Arisa.
Dagdag pa ni Dingdong, parang ang dami ng hindi nakakaalam ng mga bagay na hindi nila alam, siguradong iisipin nila na sila ang iisang tao. Nagulat si Benjamin. Napatingin ang mga bata at si Mary, nagtataka kung sino si Lucinda. Kabanata 1695. Nakita mo na ba? Medyo nalilito si Benjamin, nakatingin sa kanila, pagkatapos ay bumalik kay Lucian. Tiyak na nakita ito ni Lucian, ngunit kung talagang nakita nila ito ay hindi sigurado. Sa katunayan, ipinakita sa amin ni Chief Zabel ang mga larawan sa kanyang telepono, Arisa, sabi niya, nagulat pa rin siya. Sinasalamin ng mga mata ni Benjamin ang kanyang iniisip. Baka si Lucinda ang biological mother ba ni Arisa? Sa telepono ni Chief Zabel, may larawan ni Lucinda. Tiningnan pa namin habang naglalakad papunta sa ospital. Ang dalawa sa kanila ay kapansin-pansin na magkapareho. Sinulyapan ito ni Kingsley. Sir, pwede po bang ipahirim sandali ang cellphone niyo kay Benjamin? Tumingin si Sean kay Lucian, hinikayat siya na hayaan si Benjamin na kumuha ng isang mabilis na tumingin din. Ano ang pagmamadali? Maaari nating tingnan ito mamaya. Ang aking mga kamay ay nakatali ng tama ngayon. Sa mga sandaling iyon, tila matino muli si Lucian, napakalinaw ng ulo. Abala siya sa pagbabalat ng shell ng isang matambok na hipon kasama ang dalawang mga kamay. Kung masyado kang abala para gawin ito, hayaan mo akong kunin ito para sa iyo. Kingsley, sabi niya sabay pasok sa bulsa ni Lucian. Agad na umiwas si Lucian at napatingin sa kanya. Kahit na nakuha mo ito, hindi mo alam kung nasaan ang larawan. Biglang nahulog ang tingin ng lahat sa kanya, punong-puno ng pagkamausisa at pagkalito. Bahagyang umubos si Lucian, at pagkatapos ay seryosong sinabi, huwag kang mag-isip ng labis. Marami akong mga larawan sa aking telepono, lahat ay nakaset up iba't ibang mga kategorya. Hindi dahil hindi ko alam kung saan sila partikular ay. Tumigil ka na sa pagpapaliwanag. Naiintindihan nating lahat. Sabi ni Kingsley na may tusong ngumiti. Natatakot ka lang na mahanap ni Mrs. Zabel lumabas, hindi ba? Shoo! Tinanggal ni Lucian ang isang pag-alis ng kanyang kamay. Ako ay matuwid, huwag kang matakot. Ramdam na ramdam ng kanyang asawa ang pagmamahal niya kay Lucinda. Gayunman, nang umalis si Lucinda, hinabol siya ng kanyang asawa. Kung siya ay nababagabag sa pamamagitan nito, hindi siya magpapakasal sa kanya at magkakaroon ng mga anak sa kanya. Parang si Lucinda talaga si Isa. Mamaling si Lucian kay Benjamin, at pinatunayan na may katiyakan. Tiningnan ni Benjamin si Lucian, patuloy na nag-iimbestiga, ikaw ba at si Lucinda malapit na? Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na ngayon. Kung nasaan siya ngayon, kung patay na siya o buhay, hindi ko lang alam. Hindi ko siya mahahanap kahit saan. Nang inig si Lucian, napatingin siya kay Arisa sa tapat niya. Mayroon bang balita mula sa pagpaparehistro ng sambahayan? Hindi ito dapat, sobrang hirap maghanap ng pamilya niya, di ba? Nagtataka si Kingsley, ipahayag ang tanong ng lahat. Si Lucinda ay ulila, kaya siya lang ang nakalista sa kanyang tahanan pagpaparehistro. Pagkatapos niyang umalis, nawalan na ba kami ng komunikasyon sa kanya? Naalala ni Lucian, ang pag-aalala sa paghahanap kay Lucinda ay nagdudulot sa kanya ng matinding stress. Nang marinig iyon, nawalan ng pag-asa ang lahat. Kung si Lucinda ay nag-iisa at walang sambahayan, sa totoo lang, hindi na siya mawawalan ng pag-asa na hindi niya makumpirma kung buhay pa ba o patay. Laging may mga palatandaan kapag buhay pa ang isang tao. Ang kawalan ng anumang impormasyon ay maaaring magpahiwatig na patay na sila. Kung hindi mahanap ni Lucian at Jeremiah ang anumang impormasyon tungkol sa Lucinda, pagkatapos ay ang lahat ng iba ay magkakaroon ng mas mahirap na oras sa paggawa nito. Sinulyapan ng lahat si Arisa. Natatakot na baka mag-isip siya ng labis. Baka ayaw lang niyang makipag-ugnayan sa iyo. Nakatitig si Benjamin, na patingin si Lucian sa pag-iisip na baka may dahilan kung bakit bigla na lang nawala si Lucinda. Pagkawala, hopefully, at the very least, buhay pa rin siya. Sa isang buntong hininga, bumaling si Lucian kay Arisa. Kasi, alam ko naman na matagal ko na siyang pinag-uusapan, ang kanyang mabuti. Kung buhay pa siya, at kung anak niya si Ise, gagawin niya ito, walang duda na kasama niya ang kanyang anak. Hinding-hindi niya hahayaang maging anak na babae ang kanyang anak ulila. Si Lucinda mismo ay ulila. Kung sakaling magkaroon siya ng anak, siya siguradong mapapahalagahan niya ang kanyang anak at hindi siya madaling maghiwalay. Nang marinig ang mga sinabi ni Lucian, naisip ng lahat na may katuturan iyon. Kung buhay pa si Lucinda, hindi siya mahihiwalay sa kanya maliban na lang kung patay na siya. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung si Lucinda ay tunay na ina ni Arisa.
Siyempre, naisip iyon ni Benjamin, ngunit sa presensya ni Arisa, hindi na niya pinansin si Lucian. Baka naman hindi naman ako si Lucinda ina ng asawa. Dahil lamang sa magkamukha sila sa isang larawan ay hindi maaasahan kumpirmasyon. Kabanata 1696. Mayroon ding posibilidad na iyon. Tumango si Kingsley. Nakatingin sa kanya Arisa, nag-aalala na baka masyado ng maraming inaasahan si Arisa. Arisa, sa kabilang banda, kalmado siya. Sa katunayan, wala siyang gaanong pag-asa na matagpuan siya biological na mga magulang. Pinag-isipan niya ang lahat ng posibilidad, pati na kung nasaan si Lucinda sa mga sandaling iyon at kung buhay pa ba ang huli. Hindi ito tulad ng kung hindi niya magagawa pasanin ang psikolohikal na pasanin. Wala na siya sa edad na talagang kailangan niya ang kanyang mga magulang sa tabi niya. Kumain muna tayo. Tiningnan sila ni Benjamin, at pagkatapos ay nag-ipon ng isang inilagay niya ang pagkain sa loob ng tiyuk ni Arisa, kaya hindi na niya napigilan ang pag-aalaga sa kanyang sarili. Lahat ay nakatingin sa kanya, ngunit si Lucian ay nakatitig kay Benjamin para sa isang sandali at tumawa. Siguradong pinahahalagahan niya ang kanyang asawa. Halika, uminom tayo. Anong iba pang mga alak ang mayroon ka sa iyong cellar? Kunin mo silang lahat para matikman ko. Napatingin si Lucian kay Benjamin na may ngiti. Hindi ka naman masyado magaling mag-move on, di ba? Ang alak na iniinom mo ngayon ay ang pinakamasarap na alak. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baso upang mag-clink sa Lucian ngunit hiniling pa rin kay Kingsley na kumuha ng ilang bote pa. Sige, nang makitang hindi nagalit si Benjamin, tuwang-tuwa si Kingsley. Agad niyang ibinaba ang kanyang mga chopstick at tumayo para kunin ang alak. Pagkatapos ay kailangan kong uminom ng higit pa. Masayang sumang-ayon si Lucian, lubos na nasiyahan. Sinulyapan ni Benjamin ang walang mawang ng ngiti sa mukha ni Lucian, hindi maipaliwanag nakakatawa ang mga bata kung minsan ay parang ang mga bata, lumalalim ang pagtitingin. Maaari kang uminom ng maraming hanggat gusto mo. Hindi mo naman ako pinapahiram kay Edwin, tama? Tanong ni Lucian na nakakunot ang kanyang mga mata sa kasiyahan habang umiikot siya pabalik sa paksa. Nagtawanan ang lahat, kumakain at pinagmamasdan sila ng sabay-sabay oras. Alam mo na, kaya bakit mo tinatanong? Ngumiti si Benjamin, na nagsasalita ng isang bagay iyon ay lubos na imposible. Bahagyang umiikot ang sulok ng bibig ni Lucian. Tumalikod siya at hinawakan niya si Sean. Muli siyang humarap kay Arisa. Isa, kung sakaling maglakas loob si Benjamin na mang-aapi sa iyo, kailangan mong sabihin sa akin. Ay, talagang gusto ko siyang bugbugin, bigyan mo siya ng pagkakataon. Tumawa ng bahagya si Arisa, tumungo. Sige, napakunot ang noo ni Benjamin habang tinitingnan niya ang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha, nakaramdam ng sakit sa puso. Hindi na posible ang pagkakataong iyon. Gayunman, pagkatapos kong mabusog, maipapakita ko sa iyo ang isang bagay o dalawa. Sige, matagal na mula nang mag-sport tayo, sumang-ayon si Lucian madali. Bagamat bahagyang namumula ang kanyang mukha, tila hindi siya isang tao na nakainom ng labis. Sigurado ka bang makakapag-sport ka mamaya? Alam ni Sean ang kakayahan ni Benjamin, ngunit para kay Lucian, hindi sila magkapareho sa mga tuntunin ng edad o pisikal na lakas. Maaaring makatulog pa si Lucian mamaya. Sean, nag-aalinlangan ka ba sa akin? Siya ang mawawala ng malay na lasing, hindi ako. Nagreklamo si Lucian na nagwawalis ng matagumpay na sulyap kay Benjamin. Napangiti si Benjamin, walang pakialam sa anumang katapangan na ibinibigay sa kanya. Hindi nagtagal, malinaw na kung sino ang babagsak. Narito na ang alak. Lumabas si Kingsley na may hawak na isang kahon ng alak sa kanyang mga bisig. Sa pagyuko, nagawa niyang tipunin ang lahat ng bagay na maaaring maging interesado Benjamin. Iyon ang lahat ng mga alak na matagal na niyang hinahangad, iba't ibang mahahalagang koleksyon. Sa isang sulyap lamang, naunawaan ni Benjamin ang mga saloobin ni Kingsley. Pagkatapos ng lahat, hindi sinubukan ng huli na itago ang mga ito. Natawa si Sean. Tingnan mo kung gaano kapagod, sinabi ko sa iyo kanina na dapat ay dumating ako upang tulungan kang iyangat ito. Hindi ito gaanong pakikitungo. Ililipat ko ito kapag natapos ko na ang pag-inom. Si Kingsley ay nagsabi ng may tawa, at tumalikod upang umupo sa kanyang sariling upuan. Nakita ni Arisa ang lahat ng uri ng alak na magagamit, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan habang tinitingnan niya ang mga ito. Hindi ka ba natatakot na lasing, paghahalo ng lahat ng mga inuming ito na ganito? Huwag kang mag-alala, umiinom tayo sa bahay. Kung lasing tayo, maaari na lang tayong matulog.
Bihira na si Lucian na nandito. Dapat nating tiyakin na nasisiyahan siya sa kanyang sarili ng lubusan, sagot ni Kingsley. Paano kung pumunta ako at maghanda ng ilang lunas sa hangover ngayon? Si Mary din natawa habang tinanong niya si Arisa. Tumawa ang sagot ni Arisa, huwag mo silang pansinin, maaari itong ihanda pagkatapos nilang lasing. Kumain muna tayo. Kumain tayo, lolo sa tuhod. Ang mga bata ay kumakain ng buong puso, ngunit gaano man karami ang iniinom ng mga matatanda, ang mga bata ay hindi makasali. Kontento silang tamasahin ang kanilang pagkain ng tahimik. Kabanata 1677. Benjamin, ang iyong 6 na anak ay talagang may talento. Paano ang tungkol sa iyo ipagkatiwala ang mga ito sa akin? Maaari ko silang gabayan para sa iyo. Ang tingin ni Lucian ay nahulog sa 6 na kabataan na nakatayo sa tabi ni Arisa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik, hindi kailanman nagpapahinga. Ang bawat bata ay tunay na pambihirang sa kanyang paningin. Ang paraan ng pagsasalita ni Lucian tungkol sa magtiwala ay may ibang implikasyon kumpara sa iba pang mga matatanda. Naunawaan ni Benjamin kung ano ang nais gawin ni Lucian at hindi niya ito tinanggihan ng direkta. Mayroon silang sariling mga plano. Kapag sila ay mas matanda, kung gusto nila, maaari kang pumili malaya. Nagliwanag ang mga mata ni Lucian, nakatingin sa kanya ng may pagkagulat at kasiyahan. Siya ay naisip na mag-aatubili si Benjamin. Seryoso ka ba? Kailan kita nilinlang? Napatingin si Benjamin sa kanya ng patagilid. Ang mga mata ni Arisa ay pabalik-balik sa pagitan nilang dalawa, ang tinutukoy mo ba ay isang uri ng espesyal na pagsasanay. Sa pagkakaunawa niya, tila hindi lamang ito nagpapahiwatig ng pagkahilig ni Lucian sa mga bata. Kung gusto niyang ilabas ang mga ito para sa kasiyahan, hindi niya kinausap si Benjamin sa ganoong paraan. Tiyak na may ibang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sa katunayan, ang espesyal na pagsasanay ay medyo mahirap, Isa. Handa ka bang payagan silang makilahok dito? Hindi kinausap ni Lucian si Benjamin ng malupit tulad ng ginawa niya. Kapag nakaharap niya si Arisa, ang kanyang tono ay palaging banayad at mapagmahal. Si Arisa ang ina ng mga batang iyon, kaya pumayag siya kailangan din. Nang makita ang maingat na pag-uugali at pag-asa ni Lucian, nagbigay si Arisa isang maliit na ngiti. Actually, ito na ang opportunity nila. Hanggat masaya sila, huwag kang mag-alala. Kasunod ni Lucian, ang mga bata ay umunlad din ng maayos. Kung ang mga bata ay nagmamahal sa kanya, tiyak na susuportahan niya sila buong puso. Sa totoo lang, pareho lang naman ang nararamdaman ko kay Benjamin. Dapat nating hintayin mo na lang na medyo matanda na sila. Hindi pa rin sigurado kung mananatili pa rin sila kung tinanong namin sila kung nais nilang sumali. Habang tumatanda sila, ang kanilang mga interes at ang mga hobbies ay magiging mas matibay. Sa pagkatapos, maaari at gagawin nila anuman ang gusto nila. Pumayag ka na, kaya wala namang isyo. Bata pa rin sila, ngumiti si Lucian, na tila nakikita na niya ang mga hinaharap na kahalili ng kanilang departamento. Bagamat si Benjamin ay bahagi rin ng kanilang departamento, ito ay naiiba. Sa katunayan, kailangan pa rin nila ng mas angkop na kahalili. Kung ang mga bata ay pinalaki ng maayos, sila ay dapat na maging mahusay sa ang hinaharap. Nagpasya si Lucian na mas mabuting gawin muna ang hakbang para pigilan si Jeremiah mula sa pag-alis sa kanila. Ang pag-iisip na nagalit si Jeremiah ay walang iba kundi ang lubos na kagalakan sa kanya. Puso ni Lucian. Sabi ni Lucian, mga mahal ko, paglaki ninyo, gusto mo bang sumama ka sa akin sa paghuli ng mga tao? Tiningnan ng 6 na bata ang kanyang nakangiti na mukha na puno ng init, bigla na lang siyang naramdaman at naramdaman niya ang kakaibang pagmamahal sa kanya. Para bang siya ay ang Big Bad Wolf ay naroon para ihatid ang mga bata. Sir, naiintindihan po namin ang ibig mong sabihin. Walang kailangan mo ng ngiti na mapanlinlang ng iyong anak. Nakakatakot, seryoso expression, iminungkahi ni Zachary kay Lucian na huwag ngumiti ng tuso. Hindi mangmang ang mga bata. Imposibleng linlanggan sila. Nagulat si Lucian, kumikislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan habang nakatingin siya sa bata. Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa akin, hindi ka ba galing sa security office? Siyempre, gagawin natin. Ang katulad mo. Gayunpaman, tiyak na magkakaroon ng pagsasanay ng maaga, tulad ng nangyayari sa hukbo. Sagot ni Zachary. Nang marinig ang sinabi ni Lucian ay nagulat si Lucian. Kahit na ang mga matatanda ay maaaring hindi ko alam ang mga bagay na iyon. Benjamin, Isa, napakatalino ng anak mo.
Ito ay lamang ang uri ng talento, salamat po, pag-amin ni Lucian sa mag-asawa, at pagkatapos ay nagsalita na siya Zachary. Ito ay katulad ng pagiging sa hukbo, ngunit ang mga huling yugto ay magiging napakarami mas nakakapagod, tulad ng pagsasanay sa loob ng mga espesyal na puwersa. Ang mga taong nagtatrabaho sa ahensya ni Lucian ay nagsasagawa ng mga misyon sa iba't ibang mga lokasyon, kaya dapat silang maging may kakayahan. Bukod sa mga pisikal na pagsasanay, mayroon ding iba pang mga kurso. Ang pagpasok sa organisasyong iyon ay hindi madaling fit. Ang organisasyon ay hindi nais ang sino man na hindi ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Hanggat gusto mo ito, maaari mong tiisin ang kahirapan, at magtiis, doon ay walang problema, babala ni Lucian sa kanila, na hindi ng ahas na manlinlang. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanilang pag-aaral sa mga kabataan at ipaubaya sa kanila ang kanilang pagdedesisyon kung interesado sila. Bukod kay Jessie, interesado pa rin ang 5 matatanda. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga batang lalaki na nasisiyahan sa mga pakikipagsapalaran at makinarya. Kaya, sinimulan nilang bambahin si Lucian ng mga katanungan. Pwede ko bang i-pilot ang fighter jet? Maaari ba akong magmaneho ng tangke tulad ng sa isang episode ng Transformers? Kabanata 1678. Pwede ba akong matutong gumamit ng baril? Maaari ba akong maglayag ng mga ganitong uri ng napakalaking barko? Pwede ba akong gumamit ng kanan? Biglang nawala ng pag-asa si Lucian sa tanong ng mga bata. Gayunman, maya-maya pa ay ngumiti na siya. Malinaw na hindi lamang interesado ang mga bata. Tila nagustuhan talaga nila ito. Lahat ng bagay ay posible. Ano man ang nais mo, available ang pag-aaral. Kahit hindi, sisikapin kong matugunan ang mga kondisyong iyon para sa iyo. Sinulyapan ni Benjamin si Lucian, nasa base ng huli ang lahat maliban sa isang kanyan, at ang mga bata ay malayang pumili ng anumang gusto nila. Sa katunayan, ang pag-uugali ni Lucian ay tiyak na mas komprehensibo, na kinasasangkutan ng mga baril at live na bala, na nagpalakas ng pagsasanay sa mga bata matindi. Natawa si Arisa, Sir Gabby, interesado lang po sila sa mga ganyang bagay, mga bagay tulad ng mga kagustuhan ng mga bata. Kung maaari silang magpatuloy o hindi, hindi sigurado. Natatakot ako na baka masyado ng mataas ang expectation ni Lucian sa mga oras na iyon, at hindi sila makilala ng mga bata, na humahantong sa kanyang pagkadismaya. Wala siyang inaasahan sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Walang hinihingi para sa pambihirang kahusayan. Ang gusto lang niya ay ituloy nila kung ano ang kanilang minamahal upang maging masaya at malusog, at lumaki ng ligtas. Iyon lang kailangan niyang maging kalmado. Huwag kang mag-alala, titingnan natin kung ano ang pipiliin nila. Siguraduhin mo, hindi ko gagawin pilitin sila. Nakangiti na paliwanag ni Lucian, at naaliw ang mag-asawa. Nang marinig ang sinabi ni Lucian ay hindi na napigilan ng mga binata ngunit pakiramdam sabik. Sir Sarah, pwede po ba tayong pumunta sa Batangas? Sigurado, kapag nagsimula na ang bakasyon mo, hayaan mo na lang ang tatay mo na dalhin ka. Dadalhin ko kayo para makita ang mga tangke at eroplano natin, saad ni Lucian sa mga bata. Ang kanilang kahilingan na bisitahin ang training base ay isang bagay na tiyak na matutupad niya. Kung hindi niya magawa, maaari siyang makipag-ugnayan sa isa pang unit na pamilyar sa kanya na may. Hindi na kailangang pumunta doon. Maaari kong dalhin ka upang makita ang pinaka-advanced na fighter jets at tangke, sabi ni Benjamin sa mahinahon na tinig. Kinailangan niyang dalhin ang mga bata, hinawakan niya ang kanilang mga mata at hindi niya kayang pabayaan si Lucian na mawalan ng pag-asa sa kanila. Napatingin sa kanya si Lucian ng patagilid. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-back out ka muli. Ang iyong lugar ay walang iba kundi isang tumpok ng basura. Naaalala ko pa nga na hindi ka magkaroon ng isang kanyan o isang malaking barko. Tumawa ng bahagya si Benjamin. Natatakot ako na kung ang aking nakikita ito ng mga bata, ipagpaliban sila at ayaw na nilang umalis. Umiikot ang sulok ng bibig ni Lucian habang bumubulong siya ng pagsalungat, hindi ba dahil ba sa masikip na budget? Bukod dito, ang karamihan sa mga tao ay pinili ng direkta mula sa espesyal na lahat sila ay sumailalim sa pagsasanay. Yung mga nasa base lang para sa palabas, halos walang nakahawak sa kanila. Sa halip, ang mekanikal na koponan ang gumamit ng lugar para sa pananaliksik. Haha, hindi napigilan ni Kingsley na tumawa. Nang marinig ang Diablo na kaakit-akit na tawa ni Kingsley, si Sean hindi ko rin mapigilan ang sarili na makita ang madilim na mukha ni Lucian, agad niyang binalikan ang kanyang sarili, tumawa ang ulo. Mas mataas pa ang base ko kaysa sa iyo, sabi ni Benjamin mapang-aalinlangan.
Gayunpaman, inamin niya na ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa Lucians ibang-iba ang kanyang kahulugan sa kanyang sarili, naniniwala siya na ito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin upang maranasan at matuto ang mga bata mula rito. Nawala ng saysay si Lucian. Mayaman ka, at hindi ako. Paano pare-pareho ba tayo? At least pwede mo naman akong sponsor. Nakakahiya siya sa amin sa pagsasabi niyan. Siya ang pinakamapang-akit na tao na kilala ko. Marami na akong binigay sa iyo ng mga kababayan mo, di ba? Hindi mo kailangan pang sanayin sila. Pwede na silang magtrabaho ng direkta. Sinulyapan ni Benjamin siya. Sa halip na sponsor ako sa base, dapat ay hiniling niya sa akin na magsanay ng higit pa talento. Hindi ito pareho. Gusto pa rin ni Lucian na mag-recruit ng ilang tao mula sa loob ng kanyang sariling departamento. Sa palagay ko ay maganda ang base ni Benjamin, Chief Zabel. Dapat mong itigil ang pag-aalala tungkol dito. Tumingin sa iyo. Ginugol mo na ang lahat ng pera mo sa pag-aaklas, hindi ba't sayang iyan? Tumingin si Kingsley kay Lucian ng may kasiyahan. Sa pagkakataong ito, may makabuluhan akong ipapakita sa inyo lahat, pahayag ni Lucian. Ang kanyang ambisyon ay nagniningning pa rin. Ang pera na nakuha niya mula kay Jeremiah ay sapat na para makabili siya ng bagong kagamitan. Walang mataas na inaasahan sa kanya sina Kingsley at Sean. Si Lucian ay matalas sa paghawak ng mga kaso at pagsisiyasat, ngunit si Benjamin nananatiling mas mataas pagdating sa pagsasanay sa mga tao. Gustong-gusto niya ang pag-aaway, kaya hayaan mo siya. Walang pakialam si Benjamin. Kung tutuusin, hindi iyon ang pera niya. Kabanata 1679. Dad, saan natin makikita ang mga tangke? Nang marinig na si Benjamin habang nag-uusap sila ay tuwang-tuwa si Timoteo, ang kanyang maliit na mukha pag-iilaw. Sa loob ng 10 araw, magkakaroon ng aviation at aerospace exhibition. Dadalhin ka ni Daddy doon, sa pamamagitan ng Lumumber, sabi ni Benjamin sa mga bata, hindi lang sila pinapatahimik sa kanila. Wow, napakaganda niyan. Hinihintay na lang namin ang pagbabalik mo para masabi namin sa iyo. Ang mga mata ni Jasper ay kunot sa tawa, siya ay labis na nagalak. Sir, dito na lang po ba tayo? Napatingin si Jessie kay Benjamin, tapos nagtanong ulit ako, sasamahan ba tayo ni Mommy? Ngumiti si Benjamin, dadalhin ko kayo roon, nasa bahay na lang si Mommy. Hindi siya pupunta, buntis si Arisa, kaya mas mabuti pang huwag na siyang sumama sa kanila. Maraming naglalakad sa gilid na iyon, at ito ay naging masigasig para sa kanya na sumali. Gaano katagal mo na itong plano? Huwag mong sabihin sa akin na nag-iisip ka lang ng mga ito, sabi ni Arisa, na tumawa habang sinusulyapan niya si Benjamin. Natawa si Benjamin. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kanila ng ilang sandali, kanina pa ako nag-aaway, at gusto ko na silang dalhin doon. Kahit na wala siyang imbitasyon, dadalhin pa rin niya ang mga bata para sa isang syempre, kailangan niyang bumili ng tickets. Pagdalo ni Benjamin sa aviation at aerospace exhibition hindi na ako nagulat kahit kaunti kay Lucian. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang anyo ng address ng batang babae. Nagtataka siya, nagtanong siya, Benjamin, bakit ka tinawag ng batang babae na Mr. Graham? Napatingin si Benjamin sa kanyang mausisan na ekspresyon, mahinahon na nagsasabing, siya gusto kong tawagin ako ng ganoon. Halos tumawa sina Kingsley at Sean. Tinukso ni Sean, iyon ay dahil hindi pa nakapasa si Benjamin sa kanyang probation period at natupad ang kanilang pamantayan pa. Kaya naman hindi siya tatawaging daddy, ni Jesse. Sina Zachary, Oliver, at Jasper ay tumutukoy sa ganoon din siya. Binigyan siya ni Benjamin ng isang mapang-akit na sulyap na tila malinaw na paliwanag ni Sean ay hindi kinakailangan. Natawa si Lucian, nanunukso ang napili ng mga tagahanga, how much does he need to score to pass before you be willing tawagin mo na lang siyang daddy? At the very least, dapat ganito kalaki. Sabi ni Oliver Lucian, 70%. Nagulat si Lucian, hindi sigurado kung tama ang hula niya. Oo, hinawakan ng mga bata ang kanilang mga ulo, sumisigaw pa nga Benjamin. Dad, ituloy mo na lang. Hindi alam ni Benjamin kung tatawanan ba o iiyak siya. Mabilis siyang sumagot siya, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral. Ilang puntos na ba ang nasuri mo sa kanya hanggang ngayon? Nagpatuloy si Lucian, tawa siya ng tawa kaya hindi niya maipikit ang bibig niya. Ako ay nalilibang. Sa isipin mo na lang na si Benjamin ay nag-aaway pagdating sa kanyang mga anak. Kasama na ang score sa pagkakataong ito, halos 6 na po. Inayos ni Oliver ang kanyang mga salamin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon.
Bakit parang unti-unti nang bumababa ang ratings? Hindi mapigilan ni Kingsley na tumawa habang nakatingin sa binata. May pagkakamali ba sa pag-score? Paano sila kinakalkula, kahit papaano? Ganoon din ang nararamdaman ko. Hindi ba't halos 170 na ang huling pagkakataon? Sabi ni Sean, nakakatawa na nakangiti sa mga bata. Noong nakaraang panahon, halos mahigit 70 na ito, ngunit nang hindi gawin ni Tatay Well, ibabawas namin ang mga puntos. Halimbawa, nang mawala siya, bumaba ang kanyang score sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pag-aalaga sa amin ni Mommy, kaya 10 points back, binasag ni Gavin ang mga detalye, at ipinaliwanag sa kanila ang mga pamantayan sa pagmamarka at mga lugar kung saan maaaring ibawas ang mga puntos. Nang marinig ang kanyang pagsusuri, nagtawanan ang lahat. Ito ay lumiliko sa katunayan, alam na ng lahat ng mga bata ang ganitong klaseng pag-aaral. Tila hindi madali para kay Benjamin na pumasa, kaya lahat tiningnan niya si Benjamin na may halong pakikiramay sa kanilang mga mata. Umalis ka na, Benjamin. Si Lucian ang pinakamasaya. Ang mga maliliit na iyon masyado siyang nakakatawa ng mga kasamahan. Hindi sinasadya ang pagkawala ng tatay mo. Bakit nga ba may pagbabawas sa mga puntos? Medyo naguguluhan si Sean. Hindi ito isang sinasadyang pagkakamali, ito hindi naman kasalanan ni Benjamin. May nag-aaway si Benjamin. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon na nagdudulot sa amin ni Mommy na nag-aalala. Hindi ba dapat nating i-deduct ang mga puntos para dyan? Bahagyang nakasimangot si Zachary, at nakakahimok na argumento. Wala nang puwang si Benjamin para sa pagsalungat. Sa pagkakataong ito, nawalan ako ng pag-asa. Hindi na ito mauulit. Ang mga bata nag-aalala siya tungkol sa kanya, ngunit natagpuan niya itong lubos na nakaaaliw. Kahit na hindi nila siya tinawag na, Daddy, nagmamalasakit pa rin sila siya. Kabanata 1700. Benjamin, ituloy mo na lang. Sa isang mapaglarong ngiti, pinalakpakan ni Kingsley si Benjamin, bagaman ang kanyang paghihikayat ay kulang sa tunay na sigasig at higit pa sa isang panunukso. Benjamin, ipagpatuloy mo na lang. Nakangiti na sabi ni Sean kay Benjamin, itinaas niya ang kanyang baso para mag-clink sa kanya sa hangin. Isang twitch ang humila sa sulok ng bibig ni Benjamin. Ano ang isang pares ng mabuti para wala? Sinulyapan sila ni Lucian, at pagkatapos ay ibinahagi ang ilan sa kanyang karanasan kay Benjamin, ngumiti siya, gumugol ng mas maraming oras sa mga bata. Pagkatapos lamang sisimulan ka ba nilang tawaging daddy, ng mas maaga? Napatingin si Benjamin sa mga bata, bawat isa sa kanila ay nakatingin sa likod punong-puno ng kalungkutan ang kanilang mga mata. Matagal na siyang nakasama sa kanila, pero hindi pa rin niya magawa hayaan silang baguhin ang kanilang isipan. Hindi ganoon kadali, pero hindi niya ito pinansin, dahil aminado siya sa sarili niyang mga pagkukulang na sa katunayan, ang kanyang asawa at mga anak ay nagtiis ng mga paghihirap at pagdurusa sa labas. Bilang isang ama, syempre kailangan niyang magsumikap ng higit pa upang gamutin ang mga ito mabuti. Kung ikukumpara sa kanila, hindi talaga siya nasasaktan. Kumain ka ng mas maraming gulay. Dapat kang maging isang magaling na ama isang araw. Inalok siya ni Arisa ng pagkain, sinusuportahan siya. Matagal na niyang hinikayat ang mga bata na tawagin siyang, Daddy, pero sa kasamaang palad, may sariling ideya ang mga bata at hindi niya ito mapigilan. Sa tulong ng kanyang asawa, nakadama ng kasiyahan si Benjamin sa kanyang puso. Sige, patuloy akong magsusumikap, sang-andal si Benjamin. Gagawin ko trituhin ka rin ng 2 beses. Naging pula ang mga pisngi ni Arisa. Napansin kong pinagmamasdan ng lahat na patingin siya sa kanya. Nagtawanan ang lahat habang masayang hinihikayat ni Kingsley ang lahat itaas ang iyong mga baso at tangkilikin ang pagkain. Tumigil ka na sa pagtingin kay Arisa. Ginagawa mo nakakaramdam siya ng kahihiyan. Uminom na lang tayo at kumain na tayo. Itinaas din ng mga bata ang kanilang mga baso ng fruit juice sa loob ng bahay makipagtulungan sa kanila, makipag-ugnay sa kanila. Masayang kumakain ang lahat nang bumalik si Edwin. Nang makita siya ni Lucian ay napuno ng kasiyahan. Kinawayan niya siya, hinikayat niya siyang magmadali at sumama sa kanila. Edwin, halika na sa hapunan. Tumawag din si Benjamin. Edwin, bilisan mo. Lahat sila ay naghihintay para sa iyo upang sumama sa kanila para sa isang inumin. Nakangiti na sabi ni Arisa habang nakatingin kay Edwin, na nakatayo ng maayos mabuti. Tumungo si Edwin na nakangiti. Maghuhugas na agad ako ng kamay. Nagtungo si Edwin sa banyo at mabilis na bumalik para kumuha ng isang umupo sa tabi ni Sean.
Naghanda na sina Sean at Kingsley ng isang mangkok, tinidor, at alak para kay Edwin. Edwin, si Boss Sable ang nag-iisip tungkol sa iyo. Dapat kang mabilis, uminom ka na lang sa kanya. Tumayo lang si Kingsley, at inalok ang kanyang upuan kay Edwin. Edwin, umupo ka na lang dito. Hindi na kailangan, Mr. Watts. Okay lang naman akong umupo dito. Sabi ni Edwin, medyo nahihiya siya. Kasi, lahat naman tayo magkakilala dito. Halika nang mabilis, halos pareho kayo ng edad, kaya marami pang dapat pag-usapan, Kingsley, at dinala ni Sean si Edwin. Halika dito at maupo ka na. Masayang tawag ni Lucian. Magkatabi ang dalawa kaya mas naging madali ang pag-uusap. Si Edwin, na hindi kayang tanggihan ang mapagbigay na imbitasyon, ay atubiling tinanggap umupo sa tabi ni Lucian. Sa katunayan, mas matanda siya kay Lucian. Sir Eduardo, mag-iinuman muna ako. Humihingi ako ng paumanhin para sa, ewan ko ba, si Edwin naman ang naghihintay sa kanya. Sa kanyang sarili na may inumin. Hinaplos ni Lucian ang balikat niya. Kainin mo muna ang mga gulay mo. Habang nakukuha mo, mas matanda ka na, mas mahalaga na alagaan mo ang kalusugan mo. Bahagyang umiikot ang bibig ni Edwin, at sumagot siya, hindi ka gaanong mas bata kaysa sa akin. Sa totoo lang, alam naman ng lahat na mas bata pa ako sa'yo. Natawa si Lucian, puno ng pagmamalaki. Walang magawa ang lahat kundi ang tumawa. Humanga talaga si Edwin. Kumuha siya ng side dish para samahan siya uminom. Halika, uminom tayo. Si Lucian ang unang nagklink ng mga baso na may nagsimulang uminom ang dalawa at nagsimulang uminom. Hindi estranghero ang dalawa sa isa't isa. Sa katunayan, sila ay walang katapusang mga paksang dapat pag-usapan. Siyempre, dumating din ang usapin ng paghiram kay Edwin pataas. Walang tigil na napabuntong hininga si Lucian. Sinubukan kong hiramin ka sa batang iyon na si Benjamin ilang sandali pa pero tumanggi siya. Sinabi niya na kung aalis ka, ang kanyang pamilya ay magiging iniwan sa lamig. Natawa si Edwin at sinulyapan sina Benjamin at Arisa bago sinabing, lahat gustong gusto ko ang mga pagkain na inihahanda ko sa bahay. Wala akong pagpipilian. Hindi pa rin sumusuko si Lucian. Sinimulan niyang ilobby si Edwin, umaasang gumawa ng isang pag-unlad sa pamamagitan ng kanya. Mahilig din akong kumain, alam mo. Paano ang tungkol sa iyo sa susunod na pag-uwi mo na lang ang boss natin?